I will listen to God's word. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper into the path of godliness. It was sent so I may be complete and equipped to every good work to serve men and to glorify God. Once again, Father, we thank you for this privilege you've given us, Lord, to know you more through your words, Lord God. And thank you for the lives of each one of us, Panginoon ko. Salamat, Lord God, for being in our midst today, Lord God. Thank you for leading us, Lord God, that, Lord, as your servant, preach your word, she acknowledged that apart from you, she can do nothing. Kaya po, Panginoon, ikaw lamang may taas at makita, your glory alone be seen in her life, in our lives, Lord God. We thank you, praise you, we glorify your name in Jesus' name. Amen and amen. So, maganda po tayo mga kapatid. Kamustahin po natin ang bawat isa. How's your week, kapatid? How's work? How's school? So, yun. So, nandito na po tayo sa last Sunday of this month of November, with 18, Elevate the Otherworldly. Gusto niyo ba yung mga pagbabago? Depende siguro sa pagbabago, ano. So, papaganda, syempre, gusto natin yan. Pero pag pa-worse, syempre, ayaw natin, di ba? So, bilang Kristiyano, mga kapatid, is there any transformation with you? Since the day you accepted Jesus Christ as your Lord and personal Savior? Yes, I believe and I hope, I pray na meron po sa bawat isa ng mga kapatid. So, makibukas po tayo sa Ephesians chapter 4, verses 22 to 24. Ang sabi po dyan ni Apostle Paul, so verse 22, basahin po natin. Throw off your old sinful nature and the former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, as they persevere, not for nuts, but on the living God, created by the light, truly righteous and holy. So, Apostle Paul written this letter for all the believers in the Ephesus. Because as believers of Christ, he reminded them. Tayo po rin, mga kapatid, in our generation today, God wanted us to be reminded. Sabi po dyan sa mga naunang verses po, don't you longer live as those unbelievers do. So ano po ba yung way of living na meron ang mga unbelievers? They are confused. They are following what their sinful nature or sinful desires. They are blinded. Pero mga kapatid, ang sabi po dito sa verse 22, throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. So, sa Tagalog, anong sabi po doon? Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa samang pagnanasa. So, basahin po natin sa Ephesians chapter 4, verse 31 para po sa unang point natin, which is throw off the old you. Sabihin mo sa katabi mo, hubarin mo na raw yung dating ikaw. Huwag ka mag-ubah. Kung hindi yung dati nating pagkatao. Put off our old self. So, syempre tayo nakakakilala sa sarili natin. Sino ba tayo dati? Sino ba
Si Sis Marilyn, yung old self niya. Di ba? Sino ba si Brother Jericho? Yung old self niya. Siyempre, kilala natin ang sarili natin. Ito, above all, ang Panginoon ang higit na nakakilala sa atin. So mga kapatid, sabi po sa Tagalog, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Get rid of all the bitterness, rage, anger, harsh words, and all types of evil behaviors. So, alin-alin dyan yung mga nagagawa natin? Yung dating tayo, But when you get angry, how long it will last? 1 hour? 1 week? 1 month? 1 year? Or 1 decade? Ilan ng tao meron sa isang dekada? So, ganun ba katagal, mga kapatid? All the bitterness, all the anger. So, I believe, mga kapatid, isa yun sa binabago ng Lord sa atin. So, ang old Geraldine, hindi yan na, si Sis Jen na dati, hindi yan sasalita. Pag masama na yung loob niya, hindi umiibig. Hindi ko alam na masama na pala yung loob. Tapos, kinikim-kim lang niya. Diba? Pero mga kapatid, kapag kinikim natin yung sama ng loob, tapos tumagal, tapos nadagdagan niya na nadagdagan, ano kayong tendency? Pag sumabot, naku, delikado. Diba? So mga kapatid, all of that. At sabi sa Ephesians chapter 4, verse 9:8, don't use foul or abusive, yung sa unang language. So how often or how rare you use foul or abusive language? So minsan, parang sa atin, biro lang, no? Pero hindi natin namamalayan, sasaktan na pala yung nasabihan natin. Ouch! Kapag nag-react sila, sa kala natin, sorry, hindi ko naman intention talaga, no? Yan kasi iba sabi talaga na direct to the point, masyadong prank ka, ganyan. Pero mga kapatid, yun po yung, I believe na patuloy natin ipapabago sa Panginoon. At sabi sa Ephesians 4 verse 28, if you are thief, quit stealing. So naranasan niyo bang magkupit? Sa bulsa ng nanay niyo or ng tatay niyo. Piso lang naman. Kahit gano'ng kaliit or kalaki yan. Still stealing, mga kapatid. At sabi sa Ephesians chapter 2 verse 3:8, all of us used to live that way, following the passionate desires and inclinations of our sinful nature. Diba dati, maybe we are aware that what are doing are wrong. Pero wala yung instant na repentance. Hindi gaya ngayon, diba? Ngayon, iniisip mo palang gawin, hindi mo na kayang gawin. Kasi, nasa atin na ang Holy Spirit. Meron na sis, di maganda iniisip mo, huwag mo na gawin. Diba? Bro. At sabi sa Romans 6:12, do not let sin control the way you live. Do not give in to sinful desires. So alam mo na, nandun ka pa lang sa tarangkahan, pangalawin na Tagalog. Nandun ka pa lang sa tarangkahan, huwag ka na pumasok kasi alam mo na it will lead you to destruction. It will give you or the foothold to the devil para mag-give in ka sa sin.
So kung dati mga kapatid, in our old self, in our old way of living, we are letting sin control our lives. So mga kapatid, sabi po sa first point, throw off the old you. Or put off the old you, your old self. At sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 3, let there be no sexual immorality, impurity, or greed among you. Such sins have no place among God's people. So mga kapatid, ito yung mga kalimitan na nakakumit natin na sin nung po tayo ay mga unbelievers pa. So sino yung may pagka-greedy? Yung natin itaas ang kamay natin. No? So kilala niyo ba yung slave ni Prophet Elisha na greedy? Sa 2 Kings. So ano kaya nangyari sa kanya sa pagiging greedy niya? Yung sakit sa balat ni Naaman na pinagaling ni Prophet Elisha ay napunta sa kanya. Parang hindi natin alam yung pwede yun. Nabasa ba natin yan? So mga kapatid, dahil sa greediness niya, ganun yung naging result. So mga kapatid, yun lang po natin na ang pagiging sakim is a sin. Right? So such sins have no place among God's people. So, bilong na po ba tayo sa God's people? No, wala sumagot. Amen. Amen. So sabi po, such sins have no place among us. Diba? And for our second point, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 30, Ephesians 4:30 says, and do not bring sorrow to God's Holy Spirit with the way you live. Remember, He has identified you as His own, guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. So siya po ang seal natin, mga kapatid. Kaya sa day of redemption, alam ng Lord kung sino yung sa Kanya. Kasi may tatak. May tatak tayo at sino yun? Yun ang Holy Spirit, mga kapatid. At sabi ko, don't bring sorrow. Don't make Him grieve. Ano ba yun ang dudulot sa kanya ng sorrow, mga kapatid? If we commit sin. So mga magulang, di ba pag nakakagawa ng hindi maganda ang anak, kayo ba'y natutuwa? Hindi. Lalo tigit mga kapatid ang ating Panginoon. Tayo ay itinuring na niya na kanyang mga anak. And sa Ephesians chapter 4 verses 25 to 27, so stop telling lies, let us tell our neighbors the truth, for we are all parts of the same body. Tanungin mo katabi mo, ilang taon ka? Sige, anong sagot niya? Sige, tanungin mo. Anong sagot? Mga kapatid, stop telling lies. Let us tell our neighbors the truth. Kahit ayaw natin yun. Yeah, for we are all parts of the same body. So, kidding aside mga kapatid, alam ko po na dati, sanay na sanay tayo magsinungaling, right? We always do. We always committed that sin. At sabi po sa verse 26, ito pala ay hindi lamang po para sa mga couples. And don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry. For anger gives a foothold to the devil. So pag pinalipas mo pa yung pagdamag, ano kaya yung tendency na pwedeng mangyari?
outside ako lang po yung husband. Diba? Tapos ang dami-dami na pwedeng i-feed na lies sa'yo ang kaaway. So, pwede i-entertain mo na yun. So, the following day, pwede gumawa ka na ng bagay na sa halip na mag-reconcile kayo, nung nakagalitan mo siya, pwede lang yung asawa, no? So, pwede meron pa pong iba, di maganda na ikaw na gawin or mangyari. So, for anger gives a foothold to the devil. Mga kapatid, huwag daw natin bigyan ng pagkakataon ang kaaway. So, kapag nagalit ka, kahit hindi nagsusorry, kahit hindi nag-ask ng forgiveness, kapatid, patawarin na natin. Diba? Sino ang higit na nakakaunawa? Diba? Dapat lagi natin pinamunga yung ating mga fruits. Diba? Dapat hitik tayo sa bunga. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 5, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Ang hirap naman yan, sis. Yung mga attitudes na meron ng Lord. But, mga kapatid, encouragement po, Lord. We must have the same attitude that Christ Jesus had. Little by little, we can do it. Diba? Through you, I can do anything. I can do all things. Nothing is memorization. So, dapat i-internalize din natin yung ating kinakata, yung inaawit natin mga kapatid. Para maging totoo siya at buhay sa ating mga buhay. In Philippians chapter 3 verse 8, yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage so that I could gain Christ. So mga kapatid, pag iba yung response natin sa isang sitwasyon, ano yung usually na naririnig natin in our neighbor? You're so kind. You're too kind. Diba? Hinahayaan mo lang na sabihan ka ng gano'n, nagawan ka ng gano'n. Pero ano sabi dito ni Apostle Paul? For His sake, I have discarded everything else. Kahit yung mga bagay, mga kapatid na dati-dati, grabe tayo mag-effort para makuha natin, di ba? Sabi, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ. So, alam na po ba natin yung infinite value ng Lord sa buhay natin? So, paano mababago yung thoughts mo? Paano mababago yung attitudes mo? Eh, hindi mo nga kaya pahalagahan ang time mo, ang intimate mong relasyon sa Lord. Siya lang ang tangi pong makakatulong sa atin, mga kapatid, to renew our thoughts and attitudes. At sabi sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23, but the Holy Spirit produces what? That kind of fruit in our lives? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. So, binibilan niyo ba kung ilang prutas meron? Ilang bunga niyan? Ilan yung pinakamakaunti? At ilan yung pinakamarami? Alin dyan yung pinakamarami? Bilang mga kapatid. So, kakapamulang-lang pa lang. Yung ganun pa lang. Tapos, hindi pa
Nalaglag na. Hirap man. So mga kapatid, the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. So ito yung po ating asamin. Bear much fruits. In Romans 6 verse 6, we know that our old sinful selves were crucified with Christ so that sin might lose its power in our lives. Let us all bear in our minds, mga kapatid, we are no longer slaves to sin. Hindi na po tayo alipin ng kasalanan, mga kapatid. Yes, nagkakasala pa rin po tayo. Pero, dapat hindi na tayo masanay na magkasala. Diba? And thirdly, put on your new nature. Put on your new self. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 32, instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Tingnan mo yung katabi mo. Kind, tender-hearted, forgiving you. Kapag may nasabi ka or pinagawa ka hindi maganda sa kanya. So yun yung dapat yung bagong tayo. Our new self. Atin na pong isuot. Mga kapatid, huwag natin iiwanan sa ating mga bedroom yung new self natin. Lagi natin isuot, ha? Amen ba? Huwag natin iiwanan sa banyo, okay? Lagi natin isuot. Put on your new self. Sa Ephesians chapter 4 verse 29, let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them. Sino yung gustong-gusto nyo laging kasama? Yun bang puno, panay reklamo sa buhay? Panay problema, panay pagmumura, alam mo yung mga lumalabas sa bibig. Gusto nyo bang kasama yun? Nag-e-enjoy ba kayong kasama yun? Sabi po, your words will be an encouragement dapat to those who hear them. Let everything we say be good and helpful. So, marunong naman na po siguro tayong pumili. Diba? Choosing nga tayo, diba? We are choosy so much. But, ganun din po nawa mga kapatid for the words we want to say. Sa Ephesians chapter 4 verse 28, instead use your hands for good, hard work, and then give generously to others in need. So bilang mananampalataya, I believe na po na tayong lahat is generous. So mamaya magpupunatan na po tayo ng exchange gifts. So sabi mga Kristiyano daw, mga generous. Sa Romans 6 verse 13, do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Ano daw po dapat sa halip ay ano? Instead, give yourselves completely to God. For you were dead, but now you have new life. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Our whole body, let us use for the glory of God. At sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone and the new life has begun. So yung Johara 1.0, version 1.0,
Napalitan na ni Johara version 2.0. Ano? The old life is gone and the new life has begun. So mga kapatid, as believers, a Christian life must be a transformed life. Dapat mayroong pagbabago. Dapat mayroong transformation. At sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 10, carefully, basahin po natin ng malakas. Carefully determine what pleases the Lord. In everything we say, in everything we do. Let us carefully determine what pleases our Lord in our lives, in our daily lives, in a daily basis, mga kapatid. In our conclusion, sabi po sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, so all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Yung paru-paro nga mga kapatid, may transformation, di ba? Di ba napakaganda kapag naging butterfly na? Yung ganun din mga kapatid, di ba? Glory by glory, God makes us more and more like Him every day, more and more like Him as we are changed into His glorious image. Ganun po yung naisin natin. Yung glory ng Lord, makita po sa atin, mga kapatid. Sige po, tayo po ay lumukha na namin. Our Heavenly Father, Lord, we praise You and we glorify Your name, Lord. We thank You so much for Your words that has been preached this morning, Lord God. Thank You for everything You've done in our lives. Thank You for reminding us, as Your follower, as Your servant, as Your believer, our lives must be transformed according to Your will, or in line to Your will, Lord, so that Your purposes in our lives will be fulfilled. Thank You so much, Father, for all the reminders, for all the truth that we've learned this morning, Lord God. Patuloy, Lord God, we ask for Your help, for Your guidance, for Your courage in our daily lives. We will apply what we've learned today, Lord. Huwag po pong hayaan that we are only hearers, but help us all to be doers of Your word. We thank You so much, O Lord, at naway pagpalain mo, bless each one of us in all aspects of our lives, and extend those blessings to our loved ones, to our families. May You continue to bless us, protect us, as well as them. We thank You, we praise You, we glorify Your name. In Jesus' powerful name we pray. Amen. Are we blessed, mga kapatid? What time na po, mga kapatid? It's time to give. Bago po natin ibigay ang verse ngayong araw sa Tyson of Marie, guys, welcome po sa ating gawain ng ating first timer na si Brother Jericho from Tainan. Welcome po sa aming gawain dito. Ang una at huli natin ang pag-isama mo dito ang simula na makasama ka namin sa mga gawain dito sa ating church. At hindi ang aming pastor, hindi ang aming coordinator, or mga workers ang aming tinatas dito, kundi ang ating Panginoon Jesus. Welcome po. Sige po, samahan niyo po ako sa ating verse for today, sa Matthew chapter 6, verse 19 to 20. Ang sabi po dyan, do not store up for yourself treasures on earth, where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal.
But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 5, verse 15 to 6. Sa 15, everyone comes naked from their mother's womb, and as ever comes, so they depart. They take nothing from their toil that they can carry in their hands. This too is grievous evil, as everyone comes, so they depart. And what do they gain, since they toil for the wind? Sino po ba ang may mga malalaking ipon na dito, mga kapatid? Pautang lang sa SPR. I believe, di ba, may mga kanya-kanya na tayo mga sariling ipon, di ba? Ano po ba ang pinakamalaki dyan? Pero sabi po dyan, di ba, huwag po tayo mag-ipon dito sa makamundong ito. Pero di naman ibig sabihin, huwag tayo mag-ipon. Siyempre, meron naman tayo pinag-ipunan para sa ating mga future, di ba? Pero ang sabi ng Lord, mas mainam na mag-ipon tayo sa heaven. Dahil doon, meron nag-aantay sa atin na magandang bahay. Di ba, sino po ba ang gusto makapunta sa langit? Amen. Di ba po? Ang gusto natin, siyempre, pagdating natin doon, maganda yung ating pupuntahan. Di ba, mga kapatid? Amen po ba? Kaya mga kapatid, unahin natin na mag-ipon sa bahay ng ating Panginoon dahil meron pong nag-aantay sa atin doon na malapalasyong tirahan, mga kapatid. Kaya sabi di ba sa Ecclesiastes, hubad tayong dumating sa mundong ito at hubad din tayo aalis sa mundong ito. Kaya mga kapatid, ni isa po sa ating mga alak-alakas dyan, isa po sa ating mga cellphone na iPhone 16, yung mga magaganda nating damit, diba yung mga Shopee natin dyan. Hindi po natin yung madadala sa langit, mga kapatid. Kaya wag po tayo masyadong bumili ng mga mamahalin kasi sayang lang, diba? Kasi hindi natin yung madadala sa langit eh. Ibang ano natin doon, maganda. Si Lord na ang bahala sa ating mga gagamitin doon. Kaya mga kapatid, sa encouragement lang na nawa, mas unahin natin na mag-ipon sa bahay ng ating Panginoon. Yun lamang po ang paalala ng ating Panginoon sa umaga ito. Hawakan po natin ang ating mga kaloob at sabay-sabay po tayo ng mga kapatid. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan mo, God, sa umaga ito, Lord, na ipinagkaloob mo sa ating Panginoon. Salamat sa araw ito, Lord God, na sama-sama mo kami, Lord God, na dinala sa iyong bahay pangamaan, Panginoon, upang magpurit, magpasalamat, Lord God, at makinig ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy, Lord God, na dalangin namin sa mga narinig namin ng mga salita galing sa iyo, Panginoon. Kaya ito, Panginoon, na magrema sa aming puso, sa aming isip, Lord, na magamit namin, Panginoon, sa araw-araw namin ng pamumuhay, Panginoon ko. At isang encouragement din, Panginoon ko, na may share namin sa mga nangangailangan ng iyong mga salita, Panginoon ko. At Lord, salamat, Panginoon, sa kapatid namin, Lord God, at Sis Jenna, Panginoon, na ginamit mo, Lord God, sa umaga ito, Panginoon, sa pagbaba ng iyong mga salita, Panginoon. Continue to bless her, Panginoon ko. Maging ang kanyang pamilya, Panginoon ko, sa bansang Pilipinas, Lord. I-bless mo nga po sila, Panginoon ko, siksik, liglig, at bumakapaw na pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon ko. At gamitin mo po siya, Panginoon ko, according to your will and purpose, Panginoon ko, na mas marami pa, Lord God, na encouragement, Panginoon ko, sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, muli, Panginoon, dalangin namin sa aming mga kaloob sa iyo, Panginoon, na magamit lamang ito, Panginoon ko, sa ikalalago ng iyong kingdom, Panginoon. Salamat muli, Panginoon, at samahan mo kami, Lord God, sa maghabang to, Lord, na ikaw lamang, Panginoon ko, ang aming mapag-usapan, ang aming magpupurihan, Panginoon ko. Muli, Panginoon, sa ilamang namin pinabalik ang matas at papuri, pasalamat, pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen.